Okay. Welcome uli sa Sunday na ito at Happy Father's Day. Kumusta ba mga tatay natin? No? Tatay natin na mula noong paman hindi maalis sa puso natin. No? Kung titignan natin ay lahat tayo nilalang sa pamamagitan ng tatay. Well, tapos na Mother's Day. Masasabi ko sana, lahat ng tao dumaan sa kamay ng nanay, sa puso ng nanay. Ngayon naman, pag-usapan natin Father's Day since Father's Day, walang iba naman kailangan natin bigyan ng tuon kung hindi ang tunay na ama natin, Diyos Ama. Hindi po maalis yan, wala pong gagawin ang kalaban kung hindi maalis sa ating isipan ang Diyos, ang tunay na Diyos. Hindi po maalis dito sa mundong ito na mayroon pa ring ibang espiritu, masamang espiritu o natural na espiritu ng tao na siyang maghihiwalay sa atin kung ano ba talaga ang tunay na ama sa buhay natin. So tatalakayin po natin mga tatlong klase ngayon na ito po ay masabi natin hindi lang simbolo, kung hindi sa kanilang pagkatao ay nandun po yung kahalagahan na malaman natin anong klaseng buhay natin dapat ngayon. Lalong-lalo na sa ama, ano ba talaga ang dapat role ng ama? Kahapon lamang may napapag-usapan kami kwento tungkol sa family, isang estudyante. Ang sabi niya, mapalad siya. Sabi niya, Mama, sa buong klase, tayo yung buong ang pamilya. Yung mga ibang classmate raw niya, hungkag ang pamilya. Merong walang ama, merong hiwalay, merong magulo. Kung titignan natin, iyan na ang kalakaran ngayon. No, kung pinasa na ba yung na pwede na mag-divorce, no? Tinutulak-tulak na nila yun. Yun ay isang bagay na kung tingnan natin sa West, nangyayari na. Kaya kakita nyo ang klaseng henerasyon. Kaya itong address na ito, hindi lamang tatalakay, hindi lamang sa amin mga ama, si Pastor Jay, no? Si Kuya Rex na nandito, si Nelson nandito, lalong-lalo na mga kabataan, para ngayon pa lamang maunawaan ninyo ano ang tunay na ama, ano ang nararapat sa pagiging ama. Sapagkat ngayon, pagkausap mo ang kabataan, ewan ko sa inyo, meron na agad silang parang normal lang, may boyfriend, may girlfriend. Parang normal lang. Samantalang yung traditional namin turo ni na Pastor Dante Sr., pinipilit namin ituro talaga sa mga youth, ano ang nararapat gawin. Ang sabi nga namin kung wala kayong trabaho, huwag kayong mag-girlfriend. Dahil ang pang-date ninyo galing pa rin sa magulang, hindi na galing sa inyo. Pag may trabaho na kayo, marami na kayong pwedeng gawin, mature ng isip nyo, pwede na kayong lumakad, magiging tama ang buhay natin. Kaya ang henerasyon ngayon, alam nyo, ang taas ng rate ng mga kabataan na buntis, may live-in. Alam niyo ang problema dahil sa ganung kasira na hinubog sa pamilya o napabayaan ng pamilya, ang daming suicidal. No? May mga kabataan at kala mo ganun na lamang mag-suicide, aakyat sa ilang floor tapos lumundag. No? So, kailangan po natin makita ang pinakapundasyon at tamang pamumuhay na nag-uumpisa sa tahanan na nandun ang gabay ng ama. Pero sa modern time at sa ibang mga pamilya, ang role ng ama, role rin ng ina. Kaya kung ang ina ngayon, maski nandyan buhay ang kanyang asawang lalaki, kung ang role ng ina, ginagampanan niyan bilang ina at ama, ang tibay po niyan.
Kaya kung halimbawa, sino na una na wala bang ina, matibay kung nandun ang ama. Kung wala naman ang ama, matibay sapagkat ang ina, ang tindi ng role na ginagawa bilang ina at ama. Mas matindi pa nga ang ginagawa ng role ng ina. No? One time, na-post ko nga sa sa Facebook, isang picture, caricature yun, no? Isang cartoons na diretso ang daan, ganon ang takbo ng isip ng lalaki, diretso ang daan. Ang release, iisa lang diretso. Pero yung takbo ng isip ng babae ay parang ang daming release sa lungat. Ganon kasi multitasking ang babae. Kaya kailangan po natin, ma-focus natin yung takbong diretso ng ama. Kasi one linear mind thinking ang mga lalaki. Itong gusto ko, ito lang gusto ko. Ito dapat gawin, ito ang plano ko. Ganyan ang mga lalaki. Hindi pwede mababali. Mga babae, ito gawin ko, ito gawin ko. Sabay-sabayan kayang gawin. Ganon sila. No? Kaya nga, sinabi nga sa Bible, kailangan mo ng helper, katulong. Katulong, hindi chimay ha. Kung hindi, kulang ang lalaki pag wala yung babae. Kaya po, maski Father's Day ngayon, hindi ko pwede itaas lang ang lalaki. Kasi tandem talaga po yan, nanay at tatay. No? Kaya yung sabi sa Biblia, I will give you a helper. Ang helper sapagkat kailangan ng help ng lalaki, yung asawa. Napakahalaga po yun, magiging tandem. At ang salitang, yung helper nun, azernedo, ibig sabihin, sa salang tinuturo ko ngayon, ibig sabihin po nun, yung helper, sa Tagalog parang katulong, parang mababa pa siya. Hindi po. Sa biblical term yun, yung helper, yung azernedo, alam niyo ang ibig sabihin, isang lupong, isang grupo ng mga warrior para suportahan. Ganong katindi ang mga babae. Babae ang tinataas ko. Lalaki dapat itataas ko yun. So, pag-aralan po natin ngayon since Father's Day, tingnan po natin yung modelo ba, masasabi natin modelo, pwedeng modelo sapagkat titingnan po natin yung magandang katangian ng ama sapagkat yun ang ibinigay sa atin ng ating ama na nasa langit. No? Kaya, ngayong Father's Day, no, mga tatay sa Father's Day, ito po ang address natin. Ano nga ba dapat makita natin? Ang mga ama, ano nga ba dapat gagawin? So kung yung mga ina na gumagawa na ang role ng ama, ito po rin ang nararapat rin na dapat makita po natin. So, tingnan po natin.